Okay, maimbuntag sa tanan. Salamat sa Ginoo sa iyahang gihatag nga panahon. Usab ka nato, no, adlong Domingo nga dapat natong tagaan og kahimayaan ang atong Ginoo, no. Siguraduhon nato sa atong kasing-kasing kinabuhi karon nga mag-glorify nato ang Ginoo, no. So ang ato ang pagsimba sigurado og importante nga dapat kinasing-kasing, no, para ang atong pagsimba karon mahimong acceptable sa atong Ginoo. So sa ato ang Sunday School karon, atong basahon ang Bible sa 1 Peter. So dinhi nato kuhaon ang ato ang Sunday School karon nga buntag, no. So gamay nga encouragement para kanatong mga Kristohanon. The Bible says in 1 Peter chapter 4. So atong basahon ni ang book of 1 Peter chapter 4 verse 16. No, so ako na lang mo basa after sa akong magbasa magampo ta. The Bible says in 1 Peter chapter 4 verse 16, "Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf." So magampo ta, dalaygon og langit no namo nga amahan. Dagang salamat Lord karon nga buntag, another privilege namo Ginoo nga maalagad ka, masimba, madaig sa amo ang kinabuhi. Lord, tugoti karon nga buntag nga among pagsimba acceptable sa imong atubangan Ginoo. May mangumot na halad sa maabot sa imong trono sa grasya Lord. Ug tabangi kami kung unsa dapat namong buhaton Ginoo in this last days. Tabangi kami Ginoo nga kami magkinabuhi bilang tinuod nga mga Kristohanon. Ug Lord, salamat sa imong mga kanakan nga naa dinhi. Lord, tabangi kami nga ma-bless kami sa mensahe karon nga buntag. Ug akong ibalik ang dungog ug ang himaya in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Amen. So sa ato ang Sunday School karon, ato ang nabasa ang 1 Peter chapter 4 verse 16. The Bible says, "Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed." So Christian, kung moabot man kanato ang sufferings, dapat magpadayon lang ta sa atong Ginoo. Don't be discouraged. Ayaw ka mo ka-discouraged. Don't be quit. No, dili ta mo quit. Dili ta mo exit sa buluhaton sa Ginoo kung moabot ang suffering sa ato ang kinabuhi. Kay ang Bible nagaingon nga but glorify God, no? So dapat moabot man ang kalisod ka samok ka trouble sa atong kinabuhi, padayon lang nga mahimaya ang Ginoo sa imo ang kinabuhi. No, ayaw o ka-discourage tungod kay nasayod kita nga Christians naagyod ang mga problema, moabot ka nato mga problema, pero salamat sa Ginoo naay Ginoo nga faithful sa ato ang kinabuhi, no? So ang gusto lang nakong ipaabot karon nga buntag sa ato ang Sunday School nga the marks of a genuine Christian. Mga marka kung ikaw tinuod nga Kristohanon. Kay daghan ang mga tao karon nga mo claim nga sila Kristohanon, but in reality dili nimo makita sa ilahang kinabuhi nga sila Kristohanon. Dili man ta pwedeng maka-judge nga sila dili anak sa Ginoo. Kay ang Ginoo lang og sila ang nasayod kung tinuod ba silang anak sa Dios. Pero ang truth remain nga dili nato makita sa ilang kinabuhi. But kung ikaw karon Kristohanon nga tinuod, nga mo claim ikaw nga tinuod nga Kristohanon, dapat makita sa imong kinabuhi nga naay mga marka nga ikaw real Christian, no, nga ikaw tinuod nga Kristohanon. So mao ni akong tagaag focus karon nga buntag kung unsa ang mga marka natong mga Christian nga para mahimo tang tinuod nga Kristohanon, no? So ang number 1 is increase your faith in the Lord. So dapat mag-increase ang atong pagtuo sa Ginoo. Dili ta mosugot nga 5 years na ta nga luwas or 10 years, 15 years, 20 years nga pabilin gihapon ta nga babe in Christ. Nga nagpabilin gihapon ta nga kita wala nagtubo spiritually speaking. No, wala ta mag-grow spiritually. Dili ta mosugot ana. But the Bible says kung ikaw tinuod nga Kristohanon, increase your faith in the Lord. Dapat magtubo kita nga Kristohanon.
no? So moabot man ang mga problema, dili ka basta-bastang ma-discourage nga naman nagtubo imuhang pagtuo sa Ginoo. Moabot man ang mga persecution, moabot man ang mga affliction or tribulation sa imong kinabuhi, dili ka basta-bastang muundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Nga naman, tungod kay nagtubo ang imuhang pagtuo sa ato ang Ginoo. The Bible says in the book of 2 Timothy chapter 2 verse 21, the Bible says, if a man therefore purge himself from this. So kung ikaw takos, nga ikaw Kristohanon, kung ikaw worthy, kung ikaw tinuod nga Kristohanon, he shall be a vessel unto honor. So dapat proud ka sa imuhang pagka-Kristohanon. Dapat ipakita nato sa to ang testimony. Ipakita nato sa tong kinabuhi nga kita honorable, kita kadungganan, no? Naay proud ang Ginoo kanato tungod kay kita sanctified. The Bible says, sanctified, dapat balaan kita. We are separated from sin. Dili ta living in sin. Dili ta mo compromise sa sala. Kung tinuod kang aluwas sa dugo ni Kristo, dapat against ta sa mga kasalanan. Kinsa man ang makasala, dapat natong i-remind, dapat natong i-rebuke gikan sa pulong sa Ginoo. Dili ta mo compromise. Mao na ang tinuod nga vessel unto honor, no? Is sanctified. No, dapat holy. O dapat andamo na to tong kinabuhi nga magamit ta sa buluhaton sa Ginoo. Kaya ang Bible nagaingon, and meet for the master's use. Dapat hamdamo na to, i-ready na to atong kinabuhi. Kung ikaw tinuod nga Kristohanon, dapat maandam ka nga gamiton ka sa atong Ginoo. Nasayod kita nga God give us different gift kanatong mga Kristohanon. Gitagaan tag lain-lain nga gasa sa atong Ginoo. Ug ato nang gamiton, ato nang ipagamit sa atong Ginoo ang gasa nga gihatag sa Dios kanato. No? Paano nato may bawaan nato ang mga gasa para sa Ginoo? Basaha ang Bible paggamit sa atong Ginoo. No? Kay nasayod ta nga ihatag sa Ginoo ang knowledge and wisdom kanimo nga ikaw magamit sa buluhaton sa Dios. No? So, meet for the master's use and prepare unto every good work. So, dapat naatay good testimony sa atuang Christian life. No? So, importante na sa atuang kinabuhi. Nga mo increase ang atong pagtuo sa atuang Ginoo kung ikaw tinuod nga Kristohanon. The Bible says in 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves whether ye be in the faith. So dapat kanunay natong i-check ang ato ang kinabuhi nga naa pa bata sa pagtuo sa Ginoo. Kanunay natong i-evaluate ato ang kinabuhi nga nag-increase ba atong pagtuo sa Ginoo. No? So ingon ana ang Kristohanon tungod kay ang Bible nagaingon, examine yourselves whether ye be in the faith. So kung ma-check nimo nga naa pa imong pagtuo, lig-on pa ang imong faith sa atong Ginoo, the Bible says, prove your own selves. Dapat pamatud-an nimo sa imong kaugalingon. Dili kutob lang sa istorya, kung dili pamatud-an nimo nga ikaw nagamit sa buluhaton sa Dios. No, prove your own selves how that Jesus Christ is in you. Nasayod kita nga naa na si Kristo kanato, naa na sa ato ang kinabuhi. That's why kailangan nga magpagamit ta sa atong Ginoo. Meet for the master's use. So mao na gisulti sa Bible nga dapat i-check nato ang ato ang faith nga mag-increase kay mao na ang tinuod nga Kristohanon, no? So ang mga apostles nag-ingon ingon kang Jesus Christ nga sa Luke chapter 17 verse 5, ang apostles mo nag-ingon nga increase our faith. So bisan ang mga apostles nag-ampo sila nga i-increase ang ilang pagtuo sa Ginoo. I-increase ilang pagtuo kang Jesus Christ. So how much more kitang mga Kristohanon dinhi nganong dili ta mag-ampo sa Ginoo nga dapat mo increase kita sa panahon sa mga problema, lig-on ta kay nga naman nagtubo
ang atong pagtuo sa atong Ginoo. Dili ta basta-bastang matarog, no? Dili ta basta-bastang ma-discourage. Dili ta basta-bastang maluya o muiksit sa buluhaton sa Ginoo. Nga naman kay nag-increase ang atong pagtuo sa ato ang Ginoo. Maunay marka sa genuine Christian. No? Mauna ang mga marka sa tinuod nga Kristohanon, no? Maunang dapat nato nga tagaag pagtagad ang ato ang kinabuhi, no? Ato yung susihon kanunay tungod kay nasayon kita nga kung magpasigarbo ta ato dili gyud nato ang kunon nga tungod sa ato ang abilidad, tungod sa ato ang skill nahimo tang maayo or mahimo kang effective sa buluhaton sa Ginoo. Dili nimo na hunahon tungod sa imong kaugalingon, no? Kay ang Book of Romans nag-ingon dinhi sa Bible sa Romans chapter 12. The Bible says in the book of Romans chapter 12 verse 16, be of the same mind one toward another. Mind not high things. So dili nato himuon nga mapahitas unta sa tuang mga panghuna-una. Daghan ang mga tao karon nga tungod sa ilahang naabot sa ilang kinabuhi, maayo na ilang kurso, maayo na ilang negosyo o trabaho, nahimo na silang mapahitason. Ingon ana ang nature sa tao. But the Bible says lahi. Kay niingon ang Bible dinhi is mind not high things, but condescend to men of low state. No? So atong i-consider, bisan pa ang mga mugbo nga tao, ang mga ubos nga tao, low state, dapat natong i-consider nga sila pantay-pantay ang tanang tao. No, dili ta pwedeng magpasigarbo sa to ang kaugalingon, no? Be not wise in your own conceits. The Bible says nga ayaw og isipa, ayaw og pagiging wise sa imong kaugalingon. Kay ang Bible nagaingon professing themselves to be wise, they become fool, no? So kung ikaw mo profess nga ikaw magialamon atubangan sa Ginoo, they become fool. Mahimo kang buang-buang atubangan sa Dios. Maunang wala gyud tay rason nga mo base ta sa atong kaugalingon. Nahimo tang faithful tungod sa atong kaugalingon, dili tungod sa grasya sa atong Ginoo. Tungod nga ang Ginoo naghatag kanunay nato og blessing sa atong kinabuhi nga atong gipanangkamutan nga kita magiging faithful sa atong Ginoo. Tungod sa tabang sa ato ang Dios, dili sa ato ang kaugalingon. Mao nang the marks of a genuine Christian, ang number one there is increase our faith to God. No, nga dapat mag-increase ang atong pagtuo sa Ginoo. No, isa gyud na sa dapat natong bantayan timan-an nga i-check nato kanunay atong pagtuo kung strong pa ba. Kay base nagasimba lang ta dinhi, pero wala na gyud tay pagtuo sa Ginoo. No, so dili ta pwedeng mahimong hipokrito atubangan sa Dios. Ang Ginoo na sayod sa atong kasing-kasing. Pwede natong limbungan ang tao. Pwede natong limbungan nga kita every Sunday walay absent nagasimba ta. Pero deep in our heart, hipokrito lang di ay atubangan sa Dios. Lain pangit ang imong hunahuna. Dili mao atubangan sa Ginoo. Mao nang ang number one di ay kung ikaw tinuod nga Kristohanon is increase our faith. Increase your faith in the Lord. Dapat mag-increase ang imong pagtuo sa Ginoo. Since nga ikaw giluwas sa Ginoo, siguradong ikaw babe in Christ. Pero karon dugay na kang luwas, dugay ka ng Kristohanon, dapat magtubo ta sa ato ang Ginoo. No, magtubo ang atong pagtuo sa ato ang Dios. Ug unsa pa ang ikaduha nga ikaw matawag nga genuine Christian, ikaw matawag nga tinuod nga Kristohanon. Ang number 2 di ay is serve as a servant of God. No? So dapat mga lagad ta nga kita mga alagad sa Ginoo. Dili ta pwede nga kumo ang kasagaran man gud sa simbahan nga naay mga church nga sila mga leader sa simbahan, dili na sila mga lagad sa Ginoo kundi magsugo na lang sila. So ang Bible nagaingon is serve as a servant of God. Ang tanan nga anak sa Ginoo, mga alagad sa Ginoo. Dapat sabay-sabay kitang mamuhat para sa Ginoo. Dili ta dapat musugo lang tungod kay nahimo nang ikaw
nag ingnon nga ikaw labaw. So dili ingon ana, ang Bible is da pantay-pantay atubangan sa Ginoo. Tungod kay kita as a servant of God. So isa na kaptimailhan nga ikaw tinuod nga Kristohanon, no? So dili ta magpa-impluwensya, no? Daghan ang mga tao nga nagsimba lang ang ilang tumong para ma-impluwensyahan sila, no? Para sa ang uban para sila makakwarta. So ingon ana pud ang uban motibo sa ilahang paghimo or pagdala sa ministry, no? So dili ingon ana ang tinuod nga Kristohanon. Ang tinuod nga Kristohanon is serve as a servant of God. Unsa may gisulti sa John chapter 12? Unsa may giingon ni Jesus Christ sa John chapter 12 verse 26? The Bible says in John chapter 12 verse 26, if any man serve me. So kung kinsa man ang tao nga mga lagad kaniya, Jesus Christ said, let him follow me. Dapat musunod sa kang Hesukristo, no? Dili ta musunod sa ato ang mga pamilya or sa ato ang kaugalingon, especially sa atong kaugalingon. Dili na to sundon atong kaugalingon. Ang atong Ginoo ang ato ang sundon kung mga lagad ta sa Dios. Kay nasayod kita nga ato ang kaugalingon daghan tag wants, daghan tag gusto nga dili uyon sa Ginoo. Daghan ta og last sa ato ang unod, no? Kung atong sundon atong kaugalingon, siguradong dili gyud ka magiging faithful nga mga lagad kaniya. Kay nasayod kita sa ato ang gusto sa atong unod, no? Daghan ug gusto nga dili uyon atubangan sa Dios. But the Bible says, let him follow Jesus Christ. Dapat mosunod ta sa atong Ginoong Hesukristo kung ikaw mga lagad kaniya, no? Unsa may nahitabo karon sa mga Kristohanon nga ang kadaghanan sa Kristohanon nga nagasimba wala mosunod sa Ginoo, no? Kung dili ning sunod sa ilahang kagustuhan, no? So the Bible says, and where I am there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father's honor, no? So dili ba ta mosugot nga ang atong kinabuhi kadungganan sa Ginoo, no? Malipay ang Ginoo kanato tungod kay kita nagasunod ni Hesukristo. Nagasunod kita sa Word of God, no? So serve as a servant of God, no? Kay simple naman kayo ang giset sa Ginoo in the book of Deuteronomy 11 verse 26. Simple lang kayo. Sa yun lang kayo sabton ang iyang giset. Ang gisulti dito sa Deuteronomy 11 verse 26, a blessing and a curse. Mao lang duha ang pilian sa tao. A blessing if ye obey the commandments of God. Mao na ang panalangin. So ang tanan gusto ingon ani nga sa panalangin walay gusto sa curse. Niingon ang Bible ang curse if you will not obey the commandments of God. Mao lang duha, simple lang kaayo. Pero ngano man ang mga tao nga wala man sila mosunod sa Ginoo. So it means to say nga gusto nila ang tunglo sa ilang kinabuhi, no? So in the first place, kitang mga luwas dili na ta tinunglo padulong sa impyerno. Pero pwede tang mahimong tinunglo sa ato ang Christian life. Sa atong pagkinabuhi bilang Kristohanon. Ngano man ikaw living in sin, no? Ikaw wala mo biya sa kasalanan, no? Mao nang mahimong tunglo imong kinabuhi pag abot sa Christian life, Christian walk nimo. Layo ang relasyon nimo sa Ginoo, dili maayo imong relasyon sa Dios, no? Gitawag ka og reprobate, no? Christian tungod kay ikaw gipili nimo nga wala nimo gisunod ang pulong sa Ginoo. Mao nang gusto ta og panalangin, dili ta kung magkinabuhi manggod ta sa sala, dili gyud mo panalangin ang Dios. Kay ang gisulti sa Romans chapter 6, shall we continue in sin that grace may abound? Mao to'y gisulti sa Bible nga magpadayon ka ba sa imong pagpakasala para ang grasya mo dagaya? But the Bible says God forbid, no? Dili gyud musugot ang Ginoo, dili gyud padayonon ang grasya nga ihatag sa Dios kung ikaw living in sin, magpadayon sa pagpakasala. O nang serve as a servant of God, no? Mga lagad ta sa Ginoo nga kita mga alagad sa ato ang Dios, no? Tungod kay isa di ay na sa timailhan nga kita
genuine Christian, no? Ti mailhan day na nga tinuod ka nga Kristohanon. Kay dili makita sa imuhang kinabuhi nga tinuod nga Christian kung naa ka sa pagpakasala, no? Ang imong ginabuhat sama lang sa unbelievers, no? Dili ma-identify sa tao kung ikaw Kristohanon, no? So klaro kay Bible nga be a good testimony, no? So dapat good testimony ta nga mga Kristohanon, no? So ang number 3, mga marka nga tinuod ta nga Christian, support the ministry of the church, no? So dapat suportahan nato, paluyuhan nato ang buluhaton sa Ginoo. Dili nato hayaan, dili nato pasagdan kaning simbahan diri or kaning iglesia dinhi, dili ning building kun dili kita nagsimba ta dinhi, dili ni ato ang ministry, dili ni buluhaton nato kung dili ministry ni sa ato ang Ginoo. Mao nang dili nato pwede ning binuangan, dili nato ni pwedeng hugaw-hugawan sa ato ang kasing-kasing nga mosimba ta dili worthy, no? Ang atong kasing-kasing naay luna, no, nga sala, dili pwede ingon ana kay kani balaan, no? Kani atong pagtigo ministry ni sa Ginoo, no? Mao nang dapat kanunay natong i-check atong kasing-kasing nga we are worthy nga moatubang sa Ginoo, no? So support the ministry of the church. Dapat paluyuhan nato ang buluhaton sa Ginoo, no? The Bible says in the book of Acts chapter 20, unsa may gisulti niya sa Acts chapter 20 verse 35, ang Bible nagaingon, I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak. So dapat magpamuhat kita para sa Ginoo, to support the weak. Daghan ang klase nga weak, na ay weak financially, no? Nasayod kita, dili tanan na ay financial. So dapat ang mga Kristohanon makatabang kita, no? Makatabang kita para sa Ginoo, especially weak spiritually. Daghan ang mga Kristohanon nga weak spiritually, naluya sila sa ilang spiritual life. So unsa atong matabang? Pinaagi sa pag-comfort kaniya gikan sa pulong sa Ginoo. Pinaagi sa pag-encourage sa Kristohanon nga weak spiritually gikan sa pulong sa Ginoo. Mao nang niingon si Pablo, so laboring, dapat magpamuhat tayo ought to support the weak and to remember the words of the Lord. Ug ato ning hinumduman kanunay, it is more blessed to give than to receive, no? So mas blessed ay ka nga ikaw nagasuporta, ikaw nagapamuhat para sa Ginoo, naga-encourage, naga-comfort sa mga weak, kay maunay gisulti sa Bible, bulahan ka, no? It is more blessed to give than to receive. So bao nang atong suportahan ang isa ka suporta sa buluhaton sa Ginoo, unsa man ang atong kinabuhi, atong ihatag, no? Wala nag-emphasize sa Ginoo nga maghatag ta og ato ang mga butang, ato ang mga salapi. Ang pinaka-emphasize sa Bible is ang atong kinabuhi, atong ihatag sa Ginoo. No, mao nang dili ta pwedeng mutakil dinhi about sa tithes and offering, no? Dili na dako nga isyu, dili na dapat natong hisgutan tungod kay kung ikaw nahigugma sa Ginoo, naa lang kay kusa nga muhatag sa buluhaton sa Ginoo. Ingon ana, dili pareha sa uban nga mga church, sa uban nga pastor nga ilahag yung i-diktar sa mga membro nga muhatag kamo og tithes and offering, sige lang mention og tithes and offering, dili ingon ana ang buluhaton sa Ginoo. Kay gi-emphasize sa Romans 12:1 nga living sacrifice. Dapat ang isakripisyo nato ang atong kinabuhi para sa Ginoo, no? So mao na ang pinakadako nimong mahatag para sa Ginoo. Mao nang ang kung ikaw di ay tinuod nga Kristohanon, ang mga marka is support the ministry of the church. Dapat mo support kita sa buluhaton sa ato ang Ginoo. The Bible says in Galatians 6:9, let us not be weary in well-doing. Ayaw kamo kabalaka sa inyong gibuhat. Kung kamo sakripisyo karon, naga-labor karon para sa Ginoo, ayaw mo kabalaka ana. Kay niingon ang Bible nga let us not be weary in well-doing, for in due season
we shall reap if we faint not. No? So dili nimo sayangan, no? Dili ka manghinayang sa imuhang kusog nga nagpaluyo sa buluhaton sa Dios, kay makuha nimo na panalanginan ka sa Ginoo pag-abot sa tama nga panahon, no? So mo nang ang pagbuhat sa Ginoo naa gyud ang kalipay, no? Naa ang contentment kanatong mga Kristohanon, no? Mo importante gyud nga makontento ta, no? So support the ministry of the church para may mamarkahan nga ikaw tinuod nga Kristohanon, no? Amen. So ang ikaupat is exalt our God every day. So isa po din na sa marka nga mailhan ka nga ikaw genuine Christian, no? Is exalt our God every day. Dapat ipakita nato sa tong kinabuhi nga naa si Kristo. Every moment, every time sa tuwang kinabuhi. Dili lang sa panahon sa Domingo nga kita Kristohanon. Pag-abot sa Lunes, hangtod Sabado, naatas sa kahilayan, no? Naatas sa bisyo or naatas sa mga barkada, unbelievers. So dili ingon ana ang Kristohanon, exalt our God every day, no? Every moment, every time sa imong kinabuhi, ipakita si Kristo sa imong kinabuhi, no? So the Bible says in the book of Ephesians chapter 5, the Bible says in Ephesians chapter 5 verse 19, the Bible says, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual song, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. So naghisgot kani og to glorify God, no? Magpasalamat ta kanunay sa Ginoo, dapat i-magnify nato kanunay ang Dios. Og ang Bible nagaingon sa first statement is speaking to yourselves. Dapat day ang imuhang kaugalingon, no? Maghatag og kadungganan sa Ginoo, no? So maunang exalt our God every day, no? Sa imuhang kinabuhi, dapat ma-exalt ang Ginoo, makita sa Ginoo nga ikaw madinaugo na tungod sa dugo ni Kristo na angko na nato ang kadaugan, no? But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Pero nganong dili man makita sa imong Christian life nga madinaugon ka, no? Nahimo man hinuon kang kapildihan, no? Mao nang atong ipakita nga ma-exalt ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, no? So dili ta mosugot sa atong kinabuhi nga mahimo tang stagnant or dili malipay ang Ginoo kanato, no? So ang last natong ihatag is learn to walk by faith, not by sight. So mao di na ang ikalima nga punto nga gusto nato nga kita matawag nga tinuod nga Kristohanon. Dapat katunon nato, hibaluon nato nga maglakaw ta spiritually, maglakaw ta sa tong pagtuo dili sa mga nakita, no? Kay nasayod kita nga kaning mga butang biyaan lang gyapon nato ni tanan, no? Dili na magpermanente, mao nang maglakaw ta sa tong pagtuo, no? So dili ta mo focus sa mga butang kalibutanon, no? While we look not at the things which are seen, mao nagisulti sa Bible. Mao nang kinahanglan yun nga ma-magnify, mag-glorify nato ang Ginoo. Mao nagisulti niya sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight, no? So dapat maglakaw ta sa ato ang pagtuo dili sa mga nakita, no? Kay nahinumduman ako ang verse nga gihatag ni Ma'am Gladys, set your affection on things above, not on things on the earth, no? So dapat atong i-set sa ato ang mind ang mga butang spiritually, dili ang mga butang materially, no? Mauna ang mga nature sa tao karon nga puros material na lang ang ilahang ginamain sa ilahang kinabuhi, no? So lahi kayo, opposite kayo ang gitudlo sa Bible, no? Nga dili gyud ta magmain sa mga butang kalibutan, no? Kay nasayod kita nga dili niya to ang permanent place, no?
ang ato ang Ginoo. Mag-focus ta sa mga langit nun nga butang. No, the Bible says in the book of Hebrews, but without faith, it is impossible to please Him. Amen. No, so para sa mga unbelievers, kung wala gyud sila pagtuo, dili gyud nila ma-please ang atong Ginoo. The same sa mga believers, the same sa mga Kristohanon nga nawala na ang trust nila sa Ginoo. Dili gyud nimo ma-please ang ato ang Dios. No, bisan unsaon nimo simba, bisan unsaon nimo, unsa man imong buhaton, bisan magpalayo ka sa buluhaton sa Ginoo, kung wala na kay pagtuo kaniya, wala ka na trust kaniya, siguradong dili gyud nimo ma-please ang atong Ginoo. No, mao nang for we walk by faith, not by sight. No, so learn to walk by faith, not by sight. But the Bible says, sa to atong gibasa, but without faith it is impossible to please Him. And he that believe to God, and he that, sa to Hebrews chapter 6, no? Verse number, Hebrews chapter 11, verse 6, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is. Amen. So ato nang gituohan nga naa na si Kristo kanato, no, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Amen. Praise the Lord nga gitudloan ta sa Bible nga dapat maglakaw kita sa atong pagtuo dili sa mga butang kini sa kalibutan. No, so focus lang ta sa buluhaton sa Ginoo, dili ta mo focus sa mga butang kalibutan. So kani nga mga mensahe or kani nga mga reminders, gabi ni ka basic or common kayo ni nga mga instruction sa Bible. No, pero bisan kani isa ka basic, common kaayo, pero wala ni ma-apply sa mga Kristohanon. No, mao ning kanunay gud nato nga i-remind kanunay, i-repeat kanunay ang mga mensahe nga pinaka-basic, no, doctrine, pinaka-common nga mga doktrina sa Bible. Kay mao ni kung mawala ni ang basic sa itong kinabuhi, sigurado nga ikaw luya spiritually. No, so dili ta gusto nga maluya ta spiritually, atong paluyuhan ang buluhaton sa Ginoo. No, so dili ning building, no, pwede ning maguba ang building, pero dili pwedeng maguba ang church. No, kitang mga iglesia, kitang mga alagad sa Ginoo, pwede tang magsimba bisan asa. No, ang importante kita magpaluyo sa Ginoo. Kita magsakripisyo, no, para sa Ginoo. Every individual Christian dapat maghatag o glorify sa ato ang Ginoo. No, mao nang importante jud na labi na sa atong panahon karon nga nasayon kita nga gubot, no? Grabe ang gira, daghan ang nangamatay. Mao nang padayon lang ta magampo sa Ginoo kung unsa ang plano sa Dios. No, kung iyahan na batang kuhaon pinagi sa rapture o dili pa, no, so wala ta masayon kung kanos ta kuhaon sa Ginoo. Mao nang magpadayon lang ta, be patient serving God, no, nga dapat natay patience, kay kung mawala na gani ng patience nato, siguradong dili ta ganahan sa pagpangalagad sa Ginoo. Ngano man kay ang pagsimba balik-balik lang, basi makaingon ta nga everyday man ni ang atong pagsimba. Everyday nagabasa tag Bible balik-balik, boring na kaayo, dili ingon ana. Ibig sabihin kung makasulti ka ingon ana, nawala na imong patience para sa Ginoo. So dili gyud nato na walaon tungod kay kana atong ginabuhat kulang pa na, no? Ang Bible nagaingon day and night, no? Kanunay nag-emphasize nga day and night meditate sa pulong sa Ginoo. O day and night bata naga-meditate sa pulong sa Ginoo, mao na nga kulang pa na atong gipamuhat para sa Ginoo. No, bisan pat di ay og imuha pang tagud-taguron imo ang kinabuhi, dili ka makabayad sa Ginoo. Mao nang kani ato ang pagpanghimo, dapat atong ihatag ang ato ang pinaka maayo, no, pinaka the best sa atong kinabuhi para sa Ginoo, no? Dili man gyud perpekto, pero maningkamot ta sa ato ang kaugalingon, no, nga mag-glorify nato ang ato ang Ginoo, no, by increase work in the Lord, no, nga magtubo atong pagtuo sa Ginoo o serve as a servant of God and support the ministry of the
Church, exalt our God every day and learn to walk by faith, not by sight. Amen. So, dinilang ko to bang itong Sunday School, magampo ta, dalaygon og langit no namong amahan. Salamat Ginoo sa pinaka-basic nga pagtulunan kanimo. Pero nawala na Ginoo. Wala na matiman-an sa mga Kristohanon. Mao na Ginoo nga naa ang imong pulong. Salamat Lord nga nag-remind na usab kanamo. Lord, karon nga buntag ang among pag-ampo Ginoo nga i-bless kami labi na sa mensahe sa Sunday sa divine service pagdadto ni Pastor John. Lord, I pray nga padadi kami ang mensahe nga mo fit sa among kinabuhi ug mauna among timan-an, mauna ang rason nga mahimo kaming faithful nga mga lagad kanimo. Magpaluyo sa imong buluhaton. Nga unsa may maabot sa among kinabuhi, dili may ma-discourage, dili may maluya or dili may mukwit sa amo ang pagpangalagad kanimo. Lord, tabangi kami kung unsa among buhaton. The best man, naaman may mga plano Ginoo, pero pinaka the best ang imong plano sa among kinabuhi. O Lord, tagay kami og patience sa among pagpangalagad kanimo. O Lord, padayon nga daygon kanamo karon nga gabi buntag og salamat kay Ginoo. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.